Hindi nanginig ang aking kamay. Kahit kaunti. 3 taon. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon ng pagmamasid. At ngayon, sa wakas, dumating na tayo sa sandaling ito. Nasa harap ko ang isang makapal na tumpok ng mga papel. Nakapatong ito sa lamesang mahogani ng aking abogado, si Attorney Jose. Ang aking matalik na kaibigan sa loob ng mahigit 30 taon. Tinitigan ko ang dokumento. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa aking paningin. Pero malinaw ang nakasulat doon. Napakalinaw. Irrevocable trust. Ibig sabihin, kapag pinirmahan ko ito, wala nang bawian. Hindi ko na ito mababago. Hindi ko na ito maibabalik. Roberto, narinig ko ang boses ni Jose. Mababa. Seryoso. May halong pag-aalala. Inangat ko ang aking tingin. Nakita ko ang mga mata ni Jose. Puno ng awa. Puno ng pag-aalinlangan. Siya ang humawak ng lahat ng negosyo ko noon. Siya ang nag-asikaso ng huling habilin ng asawa kong si Elena. Siya ang nag-ayos ng aking retirement. Mas kilala niya ako kaysa sa sarili kong mga anak. At marahil, iyon mismo ang problema. Sigurado ka na ba rito? Roberto? Tanong niya. Pang-10 beses na yata niyang itinanong iyan ngayong umaga. Huminga ako ng malalim. Naamoy ko ang lumang papel at kape sa opisina niya, ang amoy ng mga desisyon. Sigurado ako. Jose, ang sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. Mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Dahan-dahan siyang tumango. Inayos niya ang kanyang salamin. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang kanyang mamahaling ballpen. Hinawakan ko ang ballpen. Mabigat ito. Pero mas mabigat ang halaga ng pipirmahan ko. Ang bahay namin sa Antipolo. Ang lupa. Ang mga ipon. Ang lahat ng pinaghirapan namin ni Elena sa loob ng 40 taon. Ang kabuuang halaga, 25 milyong piso. 25 milyon. At sa isang pirma. Sa isang iglap, mawawala ang lahat ng karapatan ng aking mga anak sa kayamanang ito. Tinutok ko ang dulo ng ballpen sa papel. Narinig ko ang pagkiskis ng tinta sa pahina. R-O-B-E-R-T-O. Tapos na, kinuha ni Jose ang folder. Isinara niya ito. Ang tunog ng pagsara ng folder ay parang tunog ng isang pintuan na ibinalibag. Isang pintuan na nagsasara sa pagitan ko at ng aking mga anak. Magagalit sila, Roberto, sabi ni Jose habang nililigpit ang mga dokumento. Siguradong magwawala sila. Tumingin ako sa bintana. Mula dito sa ika-10 palapag, kitang-kita ko ang abalang kalsada ng Maynila, ang daming sasakyan. Ang daming tao. Lahat sila ay may kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang problema. Ngumiti ako ng mapait. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Galit na sila. Jose, ang sagot ko sa kanya. Matagal na silang galit sa akin. Ang pinagkaiba lang ngayon, malalaman na nila kung bakit. Nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakakaraan. O baka, nagsimula ito 3 taon na ang lumipas. Noong araw na namatay si Elena, ang aking mahal na asawa. O baka mas maaga pa doon. Baka nagsimula ito noong masyado akong naging abala sa pagpapalago ng aking construction company. At hindi ko napansin kung anong klaseng tao na ang nagiging mga anak ko, si Ricardo. At si Cristina. Mga pangalang kami mismo ni Elena ang pumili. Mga batang inaruga namin. Pinag-aral sa pinakamagandang unibersidad. Binigay ang lahat ng luho, pero ang araw na naalala ko, ang araw na naging malinaw ang lahat, ay ang araw ng memorial service ni Elena. 3 taon na ang nakalipas mula nang kunin ng cancer ang aking asawa. Bago siya mawala, hinawakan niya ang kamay ko. Ang balat niya ay manipis na parang papel. Ang boses niya ay mahina. Roberto, sabi niya, huwag kang gagastos ng malaki para sa akin. Ayoko ng magarbo. Gusto ko, alalahanin mo lang ako sa ating hardin. Magtanim ka ng rosas. Iyon lang ang kailangan ko. Kaya iyon ang ginawa ko. Nagtanim ako ng mga rosas, kulay rosas. Ang paborito niya at tuwing anibersaryo ng kanyang kamatayan. Nagkakaroon ako ng maliit na salo-salo. Ako, ang mga rosas. At kung sino man ang gustong makaalala sa kanya, noong umagang iyon, gumising ako ng maaga, nagtimpla ako ng kape, barako, matapang at walang asukal, gaya ng timpla ni Elena para sa akin noon. Naglakad ako sa hardin. Ang ganda ng mga rosas. Namumukadkad sila. Parang alam nila kung anong araw ngayon. Inimbitahan ko ang aking anak na lalaki.
Si Ricardo. Inimbitahan ko ang aking anak na babae, si Cristina. Inimbitahan ko ang kanilang mga asawa. Inimbitahan ko ang 2 kong apo. 8 tao lang ang inaasahan ko mula sa pamilya. Dumating ang kapatid ni Elena na si Margaret. May dalang lumang litrato. Dumating ang mga kapitbahay. May dalang kakanin at pansit. Dumating ang kaibigan ni Elena sa book club. Pero sina Ricardo. At Cristina? Wala. 12:00 ng tanghali. Wala. 1:00, wala. Tinawagan ko sila, paulit-ulit. Voicemail. 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 Idinaos namin ang memorial. Nang wala sila, tumugtog ang violin. Umiyak si Margaret. Nagkwentuhan ang mga kapitbahay tungkol sa kabutihan ni Elena. Pero ako? Nakatayo lang ako sa tabi ng mga rosas. Nakatingin sa mga bakanting upuan. Ang sakit. Hindi ito ang sakit ng sugat. Hindi ito ang sakit ng sakit sa katawan. Ito ang hapdi ng pagbabaliwala. Ang hapdi ng walang utang na loob. Pagkatapos umalis ng mga bisita, naupo ako sa dilim. Mag-isa, gabi na nang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Ricardo. Sorry pa, may biglang trabaho, bawi ako next time. Bawi? Sa memorial ng nanay niya? May next time pa ba ang paggunita sa patay? Sumunod na text mula kay Cristina. Sorry daddy, may soccer practice ang mga bata. Nawala sa isip ko. Love you. Nawala sa isip. Sa loob ng 2 buwan, pinag-usapan namin ang araw na ito at sasabihin niyang nawala sa isip, doon ko naramdaman, hindi na galit, hindi na tampo, kundi isang malamig na katotohanan para sa kanila. Ako ay pabigat na lang para sa kanila. Ang bahay na ito ay hindi tahanan. Ito ay asset. Ito ay pera para sa kanila. Ang nanay nila ay isang alaala na lang na madaling kalimutan. Hinihintay na lang nila akong mamatay para makuha ang mana, para paghatian ang 25 milyong piso, para ibenta ang bahay na puno ng alaala ni Elena, pero nagkakamali sila. Akala nila dahil matanda na ako, wala na akong magagawa. Akala nila dahil ama nila ako, palagi ko silang sasaluhin. Akala nila ang pagiging kadugo ay sapat na para makuha ang lahat. Maling-mali sila. Bumalik ang isip ko sa kasalukuyan. Sa opisina ni Jose, ang pirma ko sa papel ay tuyo na. Ang tinta ay permanente na. Tumingin ako kay Jose. Alam mo ba Jose? Sabi ko. Noong bata pa sila, ibinigay ko ang lahat. Ang 60 oras na trabaho kada linggo, ang pawis, ang dugo, para lang magkaroon sila ng magandang buhay, para hindi nila maranasan ang hirap na dinanas ko. Tumango si Jose. Alam niya iyon. Saksi siya doon. Pero nakalimutan nila ang pinakamahalagang aral. Pagpapatuloy ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ang pamilya ay tungkol sa pagpapakita, sa pagdamay, sa pagrespeto. Tumayo ako. Inayos ko ang aking barong. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking pakiramdam. Parang may nabunot na tinik sa aking dibdib. Ang bahay, ang lupa, ang pera, mapupunta ito sa mga veterano, sa mga sundalong nagsakripisyo para sa bayan, sa mga batang nangangailangan ng scholarship, sa mga taong may utang na loob, sa mga taong marunong magpasalamat. Paano kapag nalaman nila? Tanong ni Jose. Paano kapag nagpunta sila sa bahay mo at nagwala? Ngumiti ako. Sa pagkakataong ito, totoo na ang ngiti ko. Hayaan mo silang magwala. Jose, hayaan mo silang sumigaw. Hayaan mo silang magbanta. Naglakad ako papunta sa pinto. Humawak ako sa seradura dahil sa huli, wala na silang magagawa. Ang akala nilang tagumpay ay naging abo na. Ito ay hindi paghihiganti. Jose, tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon bago lumabas. Ito ay katarungan. Ito ay pagtuturo ng leksyon na huli na para matutunan nila. Lumabas ako ng opisina. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasi simula pa lang nito. Pero sa kauna-unahang pagkakataon mula noong namatay si Elena, handa na ako dahil alam ko na sa susunod na kabanata ng buhay ko, ako na ang may hawak ng manibela. At ang mga anak ko, matitikman nila ang pait ng sarili nilang gamot bago natin ituloy ang kwentong ito. Bago natin makita kung paano sasabog ang galit ni na Ricardo at Cristina kapag nalaman nila ang katotohanan. Gusto kong humingi ng pabor sa inyo kung kayo ay nakikinig ngayon.
At kung naramdaman nyo ang bigat sa puso ni Lolo Roberto, kung naramdaman nyo ang sakit ng isang magulang na binalewala, pakiusap. Mag-subscribe kayo sa channel na ito. Pindutin nyo ang like button at sa comment sa ibaba. Gusto kong malaman, taga saan kayo nakikinig ngayon? Kayo ba ay nasa Pilipinas? O nasa ibang bansa? At ano sa tingin nyo ang dapat gawin ni Lolo Roberto? Tama ba ang desisyon niya? I-comment nyo ang inyong sagot. Babasahin ko ang bawat isa sa inyo. Ngayon, huminga tayo ng malalim dahil ang susunod na mangyayari ay ang simula ng tunay na bagyo sa pamilya. Handa na ba kayo? Itutuloy. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang kunin ng sakit ang aking asawang si Elena. Naalala ko pa ang huling habilin niya. Hindi niya gusto ng malaking libing. Hindi niya gusto ng mamahaling kabaong o estatwa. Ang sabi niya sa akin, Roberto, gusto ko lang ng mga rosas. Gusto ko kapag wala na ako. Aalagaan mo ang hardin at doon niyo ako aalalahanin. Kaya ngayong araw, sa 3 anibersaryo ng kanyang pagpanaw, ginawa ko ang lahat ng ayon sa gusto niya. Kumising ako ng napakaaga. Madilim pa ang langit. Ang simoy ng hangin sa antipolo ay malamig at presko. Nagtimpla ako ng kape. Barako. Yung matapang, yung pait na gumising sa diwa, ininom ko ito habang nakaupo sa beranda. Pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Tiningnan ko ang hardin. Ang mga rosas ay namumukadkad. Kulay pink, kulay pula. Parang alam nila na espesyal ang araw na ito. Parang nagbihis sila ng pinakamaganda nilang damit para kay Elena. Inimbitahan ko ang aking mga anak, si Ricardo at si Cristina. Inimbitahan ko rin ang kanilang mga asawa at ang aking mga apo. 8 silang lahat. 8 upuan ang inihanda ko sa pinakamagandang pwesto sa hardin. Nagpagalaw ako ng tao para magluto. Nagpaluto ako ng paborito ni Elena, pansit para sa mahabang alaala, kakanin na malagkit para sa pamilyang dapat ay dikit-dikit, kare-kare na may masarap na bagoong. Lahat ng ito, inihanda ko para sa kanila. Nagbayad pa ako ng isang violinista, isang binata mula sa universidad. Alam kong mahal na mahal ni Elena ang tunog ng violin, pagsapit ng tanghali. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Nauna si Margaret, ang kapatid ni Elena. Mugto ang kanyang mga mata. May dala siyang litrato nilang dalawa noong mga dalaga pa sila. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat. Sumunod ang aming mga kapitbahay, ang pamilya Reyes. May dala silang puto at kutsinta. Nakangiti sila. Pero may lungkot sa kanilang mga mata. Dumating din si Carol, ang matalik na kaibigan ni Elena sa simbahan. May bitbit siyang orkidya. Pagsapit ng alauna, puno na ang hardin, ang mga kaibigan, ang mga kapitbahay, ang mga kamag-anak na malayo, lahat sila ay naroon. Pero tumingin ako sa gitna. Doon sa 8 upuan na nakapila sa harap, walang laman, ni isa. Walang nakaupo. Tiningnan ko ang aking relo. 1:15. Baka na traffic lang sila. Alam naman natin ang traffic sa Maynila. Baka may dinaanan lang. Tinawagan ko si Ricardo. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Voicemail. Tinawagan ko si Cristina. Ring, ring, voicemail din. Lumapit sa akin si Margaret. Hinawakan niya ang aking braso. Mahina ang boses niya. Roberto, baka naman na late lang sila. Huwag kang mag-alala. Tumango ako. Oo, baka na late lang. Pero sa loob ko, alam ko ang totoo. Ramdam ko, sa aking tiyan, yung pakiramdam na parang may bumabagsak na bato sa loob mo. Hindi sila darating. 2:00. Nagsimula na kami. Tumugtog ang violinista. Ang lungkot ng musika, maalaala mo kaya, iyon ang tinutugtog niya. Tumayo si Carol at nagbasa ng tula. Isang tulang isinulat niya para kay Elena. Nagkwento ang mga kapitbahay tungkol sa kabutihan ng asawa ko, kung paano siya laging nagbibigay ng pagkain kapag may okasyon, kung paano siya laging nakangiti kahit pagod na. Ako? Nakatayo lang ako sa tabi ng mga rosas. Pinipilit kong ngumiti. Pinipilit kong makinig. Pero ang mga mata ko, paulit-ulit na bumabalik sa mga bakanteng upuan. Nakakahiya sa mga bisita, ang mga taong hindi namin kaano-ano, ang mga taong walang obligasyon sa amin. Sila pa ang narito,
Samantalang ang sarili kong mga anak, ang mga batang iniluwal ni Elena, ang mga batang inalagaan niya noong may sakit sila, ang mga batang pinag-aral namin at binigyan ng magandang buhay, wala sila. Tiningnan ko ang pagkain na nakahanda sa mesa. Ang dami, sobra-sobra. Sino ang kakain nito? Sino ang uubos ng paboritong kare-kare ni Ricardo? Sino ang kakain ng paboritong madja blanca ni Cristina? Wala. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Pero sa loob ko, napakalamig. Sinubukan kong huwag isipin ang mga apo ko, sina Mika at Josh. Hindi na nila nakita ang lola nila noong mga huling buwan ng buhay nito dahil masyadong busy ang mga magulang nila. At ngayon, sa araw ng paggunita, hindi pa rin sila dinala rito. Natapos ang seremonya, nagpaalam ang mga bisita isa-isa. Condolence ulit Roberto, salamat sa pagpunta. Mauuna na kami. Nakita ko ang awa sa mga mata nila. Hindi lang awa dahil biyudo ako, kundi awa dahil alam nila. Nakita nila. Nawala ang mga anak ko. Ang sakit ng awa na iyon, mas masakit pa sa insulto. Nang makaalis na ang lahat, naiwan akong mag-isa sa hardin. Ang mga upuan ay nakahanay pa rin. Walang gusot, walang dumi, dahil walang umupo. Umupo ako sa tapat ng litrato ni Elena. Hinaplos ko ang frame ng litrato. Pasensya ka na mahal, bulong ko. Pasensya ka na. Hindi ako umiyak. Tapos na ako sa pag-iyak. Ang naramdaman ko nung oras na iyon ay hindi na lungkot. Ito ay isang malalim na katahimikan. Isang katahimikan na nagpapahiwatig na may nagbago. May naputol at hindi na ito muling madudugtong. Madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa poste ng ilaw sa kalsada at ang mahinang ilaw sa aking beranda. Nakaupo pa rin ako sa hardin. Ang kape ko ay kanina pa lumamig. Hindi ko na ininom. Ang mga kuliglig ay nagsisimula ng tumunog. 9:00 ng gabi. Tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Isang tunog na bumasag sa katahimikan. Buses. Buses. Tiningnan ko ang screen. Si Ricardo. Isang text message. Pinuksan ko ito. Pinasa ko ng dahan-dahan. Sorry pa. May biglang emergency sa trabaho. Hindi ako nakaalis. Babawi ako next time. Rain check na lang. Rain check? Napatawa ako ng mapait. Isang tawa na walang halong saya. Rain check? Para ano? Sa susunod na kamatayan? Ang memorial ng nanay niya ay hindi isang meeting na pwedeng i-reschedule. Hindi ito laro ng basketball na pwedeng ipagpaliban dahil umulan. Ito ay isang beses lang sa isang taon at sinasabi niya sa akin, rain check? Ibinaba ko ang telepono. Pero tumunog ulit ito. Bas. Si Cristina naman. Sorry daddy, sobrang busy. May soccer practice kasi ang mga bata tapos nawala sa isip ko yung oras. Love you. Napatigil ako. Tinitigan ko ang mga salita. Nawala sa isip ko. Paano? Paano mawawala sa isip ang araw na ito? 2 buwan na naming pinag-uusapan ito. Ipinaalala ko sa kanila noong nakaraang linggo. Ipinaalala ko kahapon. Nawala sa isip? O sadyang hindi mahalaga? Hindi ko nireplyan ang mga mensahe nila. Para saan pa? Ano pa ang sasabihin ko? Okay lang anak? Hindi. Hindi iyon okay. At pagod na akong magsinungaling na okay lang ang lahat. Sumandal ako sa upuan. Tumingin ako sa langit. Walang masyadong bituin ngayong gabi. Dati, noong maliliit pa sila. Kapag may sakit sila, hindi ako natutulog. Binabantayan ko sila magdamag. Si Elena, kapag may school program sila. Kahit masama ang pakiramdam niya, pumupunta siya, pumapalakpak siya ng pinakamalakas. Ibinigay namin ang oras namin, ang buhay namin, ang lahat ng atensyon namin. Tapos ngayon, isang hapon lang para sa nanay nila, hindi nila maibigay. Doon ko naramdaman ang pagbabago sa loob ko. Kanina, noong hapon, masakit. Pero ngayon, wala na ang sakit. Napalitan ito ng lamig. Isang nakakatakot na lamig. Parang luminaw ang lahat. Dati, marami akong dahilan para sa kanila. Busy lang sila. May sarili na silang pamilya. Stress sila sa trabaho. Lagi ko silang ipinagtatanggol, kahit sa sarili ko. Lagi akong naghahanap ng excuse para hindi ako masaktan. Pero ngayong gabi, wala na akong mahanap na dahilan. Ubus na. Ang katotohanan ay simple lang. At ang katotohanan ay brutal. Hindi kami priority. Hindi ako mahalaga.
At ang alaala ni Elena ay abala lang para sa kanila. Tumayo ako. Medyo nanigas na ang tuhod ko sa tagal ng pagkakaupo. Kinuha ko ang mga tasa ng kape na hindi nagalaw. Dinala ko sa kusina. Hinugasan ko ang mga ito. Dahan-dahan. Ang tunog ng tubig. Ang bula ng sabon. Nakatingin ako sa lababo pero ang isip ko ay malayo. Nagdesisyon ako. Hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Hindi pwedeng ako ang laging naghihintay. Ako ang laging umiintindi. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. Bakit sila ganito? Bakit parang hindi ko nakilala ang sarili kong mga anak? May kutob ako. Isang masamang kutob. Hindi lang ito tungkol sa soccer practice. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. May iba pang dahilan. At kailangan kong malaman kung ano iyon. Kinuha ko ulit ang cellphone ko. Hindi para replyan sila, kundi para tawagan ang isang lumang kaibigan. Si Tony. Si Tony ay kasabayan ko noong panahon ng martial law. Matagal na siyang retiradong investigador. Pero magaling pa rin siya. May utang na loob siya sa akin dahil tinulungan ko ang anak niya noon makapasok sa kumpanya. Pinindot ko ang numero ni Tony. Ring, ring. Hello? Roberto? Sagot niya. Medyo paus ang boses. Gising pa ang matanda. Tony, sabi ko. Ang boses ko ay seryoso. Walang paligoy-ligoy. May ipapagawa ako sa iyo. Ano yon? Kahit ano pare, sagot niya. Huminga ako ng malalim. Ang mga anak ko. Si Ricardo at Cristina. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanila. Ang trabaho nila, ang pera nila, ang buhay nila. Tumahimik sa kabilang linya. Matagal. Roberto, sigurado ka ba? Baka hindi mo magustuhan ang makikita mo. Tumingin ako sa litrato ni Elena na nakasabit sa dingding. Nakangiti siya doon. Sigurado ako, Tony. Kailangan kong malaman. Gawin mo ng tahimik. Sige. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Binaba ko ang telepono. Patay na ang ilaw sa buong bahay. Ako na lang ang gising. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natatakot sa dilim. Mas natatakot ako sa liwanag na darating kapag nalaman ko na ang totoo. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng katahimikan. Hindi tumawag si Ricardo. Hindi tumawag si Cristina. Sanay na ako. Dati, araw-araw akong tumitingin sa telepono. Naghihintay. Ngayon, hindi na. Tumawag si Tony noong Martes ng umaga. Roberto, tapos na. Kailangan nating magkita. Ang boses niya ay mabigat. Parang may pasan na mundo. Sige. Saan? Tanong ko. Sa lumang kainan. Doon sa may kanto. Yung walang masyadong tao. Nagmaneho ako papunta doon. Isang simpleng tapsilugan. Luma na ang mga mesa. Maingay ang mga jeep na dumadaan sa labas. Amoy usok at mantika. Pero gusto ko dito, walang nakakakilala sa akin. Walang magtatanong. Nakita ko si Tony sa dulo. Nakaupo sa sulok. May isang tasang kape sa harap niya. At isang Manila folder na makapal. Umupo ako sa tapat niya. Kumusta pare? Bati ko. Hindi siya ngumiti. Tiningnan niya lang ako ng diretso sa mata. Ang mga mata ng isang taong marami nang nakitang kasamaan sa mundo. Roberto, simula niya. Maghanda ka. Tinulak niya ang folder papunta sa akin. Ang folder ay kulay brown. Simple lang tingnan. Pero pakiramdam ko ay may lamang bomba. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay statement ng bangko kay Ricardo. Tiningnan ko ang mga numero. Puro pula. Puro negative. Nanlaki ang mata ko. Overdrawn. Utang. Loan. Ang kumpanya ni Ricardo? Tanong ko. Diba, tinulungan ko siya magsimula? Binigyan ko siya ng kapital 10 taon na ang nakakaraan. Umiling si Tony. Kumuha siya ng sigarilyo, pero hindi sinindihan. Lugi na Roberto. Matagal na. Masyado siyang nagmadali. Kumuha ng malalaking kontrata, pero hindi kaya. Bumili ng mga mamahaling gamit para magpasikat. Ngayon, baon siya sa utang. Mahigit 10 milyong piso. 10 milyon. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang anak ko. Ang panganay ko. Pinalaki ko siya na maging masinop. Tinuruan ko siya kung paano pahalagahan ang bawat sentimo. Saan ako nagkulang? May mas malala pa, sabi ni Tony. Lipat mo sa sunod na pahina. Inilipat ko, mga credit card bill, notices mula sa bangko, pangalan naman ni Cristina, at ng asawa niyang si Brad. Si Brad. Sabi ni Tony, may halong pandidiri sa boses. May problema siya, malala.
Problema saan? Babae? Hindi. Mas masahol pa, sugal. Online sabong, poker, sports betting, kung ano-anong sugal sa internet. Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakita ko ang mga halagang nawala. Isang gabi, 50,000. Isang gabi, 100,000. Diyos ko, nawala na ang bahay nila. Roberto, patuloy ni Tony. Yung bahay na akala mo tinitirhan pa nila? Remata na iyon noong 1 taon pa. Nangungupahan na lang sila ngayon sa isang maliit na apartment sa Pasig. Pero siyempre, hindi nila sasabihin sa iyo. Sabi nila sa iyo, nag-invest lang sila, di ba? Nanghina ako. Napasandal ako sa upuan. Kaya pala busy sila. Kaya pala hindi sila makapunta. Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa soccer, kundi dahil nahihiya sila o dahil tinatago nila ang kanilang pagkabigo. Pero hindi. Kung kahihiyan lang ito, maiintindihan ko. Matutulungan ko sila. Ama nila ako eh. Pero may inilabas pa si Tony na isang papel. Ang huling papel. Ito ang pinaka-importanting makita mo, Roberto. Kinuha ko ang papel. Isa itong email printout mula kay Ricardo, papunta sa isang real estate agent. Binasa ko ang subject line. Listing of property in Antipolo. Urgent sale. Antipolo. Ang bahay ko. Ang bahay namin ni Elena. Binasa ko ang laman ng email. We are processing the papers now. My father is old and needs assisted living. We expect to have control of the property within the month. How much can we get for a quick cash sale? Quick cash sale. Ibenta ng mabilisan para magkapera agad. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Ang dugo ko ay umakyat sa ulo ko. Ang aking mga kamay na hawak ang papel ay nagsimulang manginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Paano nila ibebenta? Tanong ko. Ang boses ko ay mababa pero matalim. Nakapangalan sa akin ang titulo. Buhay pa ako. Malakas pa ako. Tiningnan ako ni Tony. May awa sa mata niya. Iyan ang masakit na parte, pare. Nagtatanong-tanong na sila sa mga abogado. Tungkol saan? Tungkol sa power of attorney. Tungkol sa pagdeklara sa isang magulang na incompetent. Incompetent. Ulyanin. Walang kakayahan. Sira ang ulo. Gusto nilang palabasin na wala na ako sa sarili para makuha nila ang karapatang pumirma para sa akin. Para maibenta nila ang bahay. Para mabayaran ang mga utang nila sa sugal at negosyo. Ang tahimik ng paligid. Parang tumigil ang mundo. Ang ingay ng mga jeep sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Doug, Doug, Doug. Ang mga anak ko. Ang mga batang binuhat ko sa balikat ko. Ang mga batang tinuruan kong magbisikleta. Ngayon ay nagpaplano kung paano ako aalisan ng karapatan sa sarili kong buhay. Hindi sila mga anak. Sila ay mga magnanakaw. At ang gusto nilang nakawin ay hindi lang bahay. Gusto nilang nakawin ang aking dignidad. Isinara ko ang folder. Ang kamay ko ay hindi na nanginginig. Kalmado na ulit ako. Pero iba na ang klase ng kalmadong ito. Ito ang kalmado bago dumating ang bagyo. Salamat, Tony, sabi ko. Kinuha ko ang wallet ko at nag-iwan ng pera sa mesa. Ako na ang bahala sa kape. Anong gagawin mo, Roberto? Tanong niya. Tumayo ako. Inayos ko ang aking damit. Tumingin ako sa labas. Tirik na ang araw. Pero handa na ako sa laban. Gagawin ko ang dapat, sagot ko. Kung gusto nila ng gyera, bibigyan ko sila ng gyera. Pagka-uwi ko galing sa pagkikita namin ni Tony, iba na ang tingin ko sa bahay ko. Naglakad ako sa sala. Hinaplos ko ang mga dingding. Ang bahay na ito ay itinayo namin ni Elena 40 taon na ang nakakaraan. Naalala ko pa noong hinuhulugan namin ito. Bawat hollow block, bawat sako ng semento. Galing sa pawis namin, nagtipid kami. Hindi kami nagbabakasyon. Nagbabaon kami ng pagkain sa trabaho para lang mabuo ang pangarap na ito. Dito lumaki ang mga bata. Dito kami nagdiwang ng Pasko. Dito kami nag-iyakan. Dito kami nagtawanan. Dito namatay si Elena. Sa kwarto namin sa itaas. Hawak ang kamay ko. At ngayon? Gusto ni Ricardo at Christina na ibenta ito sa quick cash sale? Gusto nilang gibain ito at gawing pera para ipambayad sa sugal? Hindi. Hinding-hindi ako papayag. Kahit mamatay ako, hindi nila makukuha ang bahay na ito. Dumiretso ako sa telepono. Tinawagan ko agad si Attorney Jose. Si Jose ay ninong ng panganay ni Ricardo,
pero alam kong mas tapat siya sa akin bilang kaibigan. Jose, sabi ko pagkasagot niya. Roberto, napatawag ka? Kailangan kita. Ngayon din, pumunta ka dito sa bahay. Dala mo ang lahat ng papeles para sa titulo ng lupa at mga bank account ko. Bakit? May problema ba? Malaking problema. At kailangan nating ayusin bago mahuli ang lahat. Dumating si Jose pagkalipas ng 1 oras. Umupo kami sa lamesa sa kusina. Inilatag ko ang folder na bigay ni Tony. Binasa ni Jose ang lahat. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagiging kalmado, naging gulat, tapos naging galit. Grabe, bulong ni Jose. Ang lala nito, Roberto. Balak kanilang ipadeklara na mentally incompetent. Kapag nangyari iyon, sila ang magiging guardian mo. Sila ang hahawak ng lahat ng asset mo. Alam ko, sabi ko, kaya unahan natin sila. Anong gusto mong gawin? Tumingin ako sa hardin. Sa mga rosas ni Elena. Gusto kong gumawa ng trust, irrevocable trust. Napatingin sa akin si Jose. Alam niya ang ibig sabihin noon. Irrevocable? Ibig sabihin hindi mo na mababawi at hindi na nila makukuha. Tama, ililipat natin ang titulo ng bahay, ang mga savings account, ang stocks. Lahat. Ilalagay natin sa pangalan ng trust. At sino ang magiging beneficiary? Tanong ni Jose. Sino ang makikinabang? Hindi sila. Mabilis kong sagot. Ang Veterans Foundation, yung tinutulungan namin ni Elena noon at scholarship fund para sa mga mahihirap na bata. Napatigil si Jose. Ang ballpen niya ay nakataas sa ere. Roberto, pag-isipan mong mabuti. Anak mo pa rin sila. Baka pwedeng magtira ka kahit kaunti. Kahit pangkabuhayan lang. Umiling ako ng mariin. Jose, 10 milyon ang utang ni Ricardo. Suggador ang asawa ni Cristina. Kung bibigyan ko sila ng pera, mauubos lang iyon sa loob ng 1 taon. Hindi ko sila tutulungan. Kukonsintihin ko lang ang bisyo nila. Huminga ako ng malalim. At isa pa, gusto nilang palabasin na sira ang ulo ko. Pues, ipapakita ko sa kanila kung gaano ako katalino. Nagsimula kaming magtrabaho. Inabot kami ng gabi. Bawat detalye, bawat clause, sinigurado namin na walang butas. Naglagay ako ng isang espesyal na kondisyon. Isang no contest clause. Kapag sinubukan nilang kwestiyunin ang trust sa korte, kapag sinubukan nilang magdemanda, automatikong mawawalan sila ng karapatan sa kahit anong maliit na bagay na iniwan ko. Wala. Zero. Kahit 5 duling. Habang pinapanood ko si Jose na nagtatype sa kanyang laptop, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan. Sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay biktima ako. Biktima ng pagbabaliwala. Biktima ng kalungkutan. Pero ngayon, ako na ang may kontrol. Sila ang nagplano ng masama, pero ako ang tatapos nito. Kinabukasan, pinamedical exam ako ni Jose sa 3 magkakaibang doktor, neurologist, psychiatrist, geriatric specialist, para patunayan na nasa tamang pag-iisip ako, na malinaw ang isip ko, na hindi ako ulyanin. Hawak ko ang mga resulta, fit to make legal decisions, mentally sound, excellent cognitive function. Ito ang aking sandata. Ito ang aking panangga. Tinawagan ko ang mga anak ko noong gabi ring iyon. Nagpanggap ako. Hello Ricardo. Hello Cristina. Kamusta kayo? Miss ko na kayo. Ang boses ko ay masaya. Karaniwan. Walang bahid ng galit. Okay lang kami pa? Sagot ni Ricardo. Busy lang talaga. Bisita kami dyan sa Sabado, Dad, sabi ni Cristina. May pag-uusapan tayo. Alam ko na kung ano ang pag-uusapan nila. Ang assisted living. Ang pagbenta ng bahay, ang patibong. Sige anak, sagot ko. Hihintayin ko kayo. Magluluto ako. Binaba ko ang telepono. Napangiti ako. Hihintayin ko kayo. Pumunta kayo dito. Dala ang inyong mga kasinungalingan. Dala ang inyong mga plano. Dahil pagdating ninyo dito, hindi ang matandang ulyanin ang madadatnan ninyo. Ang madadatnan ninyo ay ang ama na nagpalaki sa inyo. At ang ama na handang turuan kayo ng huling leksyon. Ang pirma na lang ang kulang. At sa Sabado, magsisimula ang tunay na palabas. Sabado ng umaga. Dumating sila. Nasa bintana ako ng kwarto. Nakasilip sa likod ng kurtina. Nakita ko ang pagpasok ng kotse ni Ricardo. Isang itim na SUV. Luma na pero makintab pa rin. Sumunod ang sasakyan ni Cristina. Sabay silang bumaba. Pinanood ko sila. Hindi sila agad kumatok. Nagtabi muna sila sa harap ng gate. Nag-usap.
Nakita ko ang seryosong mukha ni Ricardo. May binubulong siya kay Christina. Nakita ko si Christina na tumango. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting praktisado, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Nag-ensayo sila, parang mga aktor na papasok sa entablado. At ang bahay ko ang kanilang teatro. Bumaba ako para pagbuksan sila. "Hi Dad!" "Mano po?" bati ni Christina. Niyakap niya ako. Amoy mamahaling pabango siya. Pero alam kong hindi na niya kayang bilhin ang pabangong iyon. "Kamusta pa?" sabi ni Ricardo. Tinapik ako sa balikat, pinapasok ko sila sa sala. Umupo si Christina sa sofa. Ang sofa na pinili pa ni Elena noon. Si Ricardo naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Kunwari ay tumitingin sa hardin. Pero alam kong tinitingnan niya ang lawak ng lupa. Tinitingnan niya ang halaga ng propiedad. Naglabas ako ng kape at tinapay. "Anong sadya niyo?" tanong ko. Diretsahan. Nagkatinginan silang dalawa. Si Christina ang unang nagsalita. "Daddy, kasi nag-aalala kami sa iyo." Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya. "Matanda ka na, Dad. 65 years old ka na at napakalaki ng bahay na ito para sa isang tao lang. Mahirap maglinis, mahirap ang maintenance, delikado pa kung madulas ka at walang kasama." Tumango si Ricardo. Sumali sa usapan. Tama si Christina pa. Naisip namin, baka oras na para mag-downsize ka. May alam kaming magandang pasilidad sa Tagaytay. Assisted living. May mga doktor. May mga nurse. May mga kaedad mo na pwede mong makakwentuhan. Aalagaan ka nila doon. Tiningnan ko sila. Talaga bang nag-aalala sila? O nag-aalala sila na baka maubos ang pera ko bago ako mamatay? "Ayoko," sagot ko. "Kaya ko ang sarili ko." "Pero pa," pilit ni Ricardo. "Isipin mo ang value ng bahay na ito. Tumaas na ang presyo ng lupa sa Antipolo. Pwede nating ibenta ito ng 25 milyong piso. 25 milyong pesos pa. Isipin mo iyon." Lumapit siya sa akin. Ang boses niya ay naging matamis. "Kapag binenta natin ito, ilalagay natin kaagad sa investment ang pera. Papalaguin ko, dodoblehin ko, para sa iyo. At para na rin sa mga apo mo, kay Mika, kay Josh. Gusto mo naman silang may manahin, di ba?" Ayan na. Ginamit na nila ang mga apo ko. Ang mga apo na hindi man lang nila dinala. Ngayon, ang mga apo na hindi nakita ang lola nila bago mamatay. "Investment?" tanong ko. "Saan mo invest? Sa construction company mo?" Natigilan si Ricardo. "Oo pa, sa mga bagong project. Sigurado ang kita doon." Tumingin ako kay Christina. "At ikaw? Ano ang plano mo sa parte mo?" "I-save ko para sa college ng mga bata, Dad. At saka, baka mag-business din kami ni Brad." Nakita ko ang kasinungalingan sa mga mata nila. Malinaw pa sa sikat ng araw. Wala silang planong mag-invest. Wala silang planong magtabi para sa mga apo. Kukunin nila ang pera para takpan ang mga butas na gawa ng kanilang bisyo, pambayad sa utang na 10 milyon, pambayad sa sugal ni Brad. Ang bahay na ito, ang dugo at pawis namin ni Elena, ay magiging pambayad lang sa mga pagkakamali nila. Napangiti ako ng mapait. "Alam nyo," sabi ko ng mahina, muntik na akong maniwala. "Ang alin, Dad?" tanong ni Christina, "na nag-aalala talaga kayo sa akin." Tumayo ako, pero alam ko ang totoo. At pagod na akong magpanggap. "Anong ibig mong sabihin pa?" tanong ni Ricardo. Kumunot ang noo niya. Huminga ako ng malalim. "Ito na, wala nang atrasan." "Alam ko ang utang mo, Ricardo," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero matigas. "Alam ko na baon ka sa utang na 10 milyong piso. Alam ko na nalulugi ang kumpanya mo dahil sa luho at maling desisyon." Namutla si Ricardo. Parang nakakita ng multo. "Paano mo?" Hindi ko siya pinatapos. Bumaling ako kay Christina. "At ikaw? Alam ko na wala na kayong bahay. Remata na. Alam ko na nangungupahan lang kayo. At alam ko na ang asawa mong si Brad ay lulong sa online gambling. Ubos na ang pera niyo. Kaya andito kayo ngayon." Napatakip ng bibig si Christina. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Daddy, hindi, kasi huwag kang magsinungaling." Sigaw ko. Napatalon sila sa gulat. Ngayon lang nila ako nakitang ganito kagalit. "Pumunta kayo dito. Hindi para kamustahin ako. Hindi para alagaan ako. Pumunta kayo dito para nakawin ang bahay ko. Para ibenta ang alaala ng nanay niyo
at ipambayad sa mga bisyo nyo. Hindi kami nagnanakaw, sigaw pabalik ni Ricardo. Nawala na ang po at opo, lumabas na ang tunay na kulay. Anak mo kami, karapatan namin ang manahin to. Dugo mo kami. Dugo? Tumawa ako ng mapait. Ngayon nyo lang naisip ang dugo? Nasaan kayo noong naghihingalo ang nanay nyo? Nasaan kayo noong anibersaryo ng kamatayan niya? Ang dugo. Nagpapakita iyon sa oras ng pangangailangan. Hindi kapag may kailangan lang. Tumayo si Ricardo. Mas matangkad siya sa akin. Sinubukan niyang gamitin ang laki niya para takutin ako. Huwag kang magmatigas. Matanda. Kapag idineklara ka naming incompetent, kapag sinabi ng doktor na ulyanin ka na, wala ka nang magagawa. Kami ang masusunod. Ibebenta namin ang bahay na ito sa ayaw at sa gusto mo. Iyon na. Sinabi na niya. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Wala na ang mapagmahal na anak. Ang nasa harap ko ay isang desperadong estranghero. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi ako kumurap. Hindi ako umatras. Subukan niyo, hamon ko. Subukan niyong dalhin ako sa korte dahil handa ako. Matagal ko na kayong hinihintay. Lumayas kayo sa pamamahay ko, utos ko. Dad, please. Umiiyak na si Christina. Lumapit siya para hawakan ako. Iniwas ko ang aking braso. Huwag mo akong hawakan, sabi ko. Umalis kayo. At huwag na huwag kayong babalik hanggat hindi ko sinasabi. Hinila ni Ricardo si Christina. Halika na. Hayaan mo yang matandang yan. Hahabulin natin siya. Kukunin natin ang nararapat sa atin. Padabog silang lumabas. Narinig ko ang pagharurot ng mga sasakyan nila palayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang tahimik. Tumingin ako sa paligid. Ang mga litrato sa dingding. Ang mga alaala. Masakit. Sobra. Parang tinatarak ang puso ko. Pero sa kabila ng sakit, may naramdaman akong ginhawa. Dahil sa wakas. Wala nang kasinungalingan. Wala nang pagpapanggap. Alam na namin kung saan kami nakatayo. Sila sa labas. At ako, dito sa loob. Pinoprotektahan ang kung ano ang tama. Hindi sila nagbiro. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang sulat mula sa korte. Isinampa nila ang kaso. Gusto nilang ipawalang bisa ang trust fund. Ang argumento nila, undue influence at mental incapacity. Sinasabi nila na manipulahin ako ni Attorney Jose. Sinasabi nila na dahil sa lungkot sa pagkawala ni Elena, nawala na ako sa sarili. Nagsimula ang mga pagdinig. Nakakapagod. Nakaka-stress. Umupo ako sa loob ng korte. Nakasuot ng barong Tagalog. Katabi ko si Jose. Sa kabilang panig. Nakaupo ang mga anak ko. Kasama ang kanilang mga abogado. Hindi nila ako tinitingnan. Pinakinggan ko ang mga kasinungalingan nila. Tumestigo si Ricardo. Masyado nang malilimutin si Papa, sabi niya sa huwes. Minsan hindi niya kami nakikilala. Madalas siyang magsalita mag-isa sa hardin. Tumestigo si Christina. Napabayaan na niya ang sarili niya, Your Honor. Ang bahay ay marumi. Hindi siya kumakain ng tama. Kailangan namin siyang tulungan. Ang galing nilang umarte. Kung hindi ko sila kilala, baka pati ako maniwala. Pero handa kami. Tumayo si Jose. Inilabas niya ang aming mga ebidensya. Una, ang mga medical record. 3 espesyalista. Lahat ay nagsasabing matalas ang isip ko na ako ay physically at mentally fit. Pangalawa, ang mga testimonya ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan, ng mga taong totoong nakakasama ko araw-araw. Sila ang nagsabi na ako ay maayos, masigla at malinaw mag-isip. At panghuli, ako mismo ang nagsalita. Tinanong ako ng huwes. Isang matandang babae na may matatalim na mata. Ginoong Roberto, bakit? Bakit mo tatanggalan ng mana ang sarili mong mga anak? Hindi ba't natural sa magulang na ibigay ang lahat sa anak? Tumayo ako. Tumingin ako sa huwes. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga anak ko. Your Honor, simula ko. Ibinigay ko na ang lahat. Ang edukasyon nila, ang puhunan sa negosyo, ang bahay at lupa na natalo nila sa sugal. Ibinigay ko ang buong buhay ko. Huminga ako ng malalim. Ang mana, ang legacy, ay hindi karapatan na namamana sa dugo. Ito ay gantimpala para sa mga taong marunong magpahalaga. Gusto nilang ibenta ang bahay na pinaghirapan namin ng asawa ko para bayaran ang bisyo nila. Iyon po ang hindi ko mapapayagan. Ang pera ko ay pupunta sa mga taong may disiplina, sa mga taong may respeto, sa mga taong nagpapakita.
Tumahimik ang buong korte. Walang nakaimik. Nakita ko si Cristina na yumuko. Nakita ko si Ricardo na nagngalit ang bagang. 2 linggo ang lumipas. Lumabas ang desisyon. Panalo kami. Ang trust ay valid. Ang kaso ay dismissed. At dahil sa no contest clause na inilagay namin, tuluyan na silang walang makukuha. Wala, kahit piso. Tinawagan ako ni Jose nung gabing iyon. Tapos na, Roberto. Nanalo tayo. Salamat, Jose. Sabi ko. Binaba ko ang telepono. Nanalo ako. Pero bakit ang bigat pa rin? Siguro dahil sa laban na ito, walang tunay na nanalo. May nawalan ng pera at may nawalan ng pamilya. Pero ganoon talaga ang buhay. Minsan, kailangan mong putulin ang sanga na bulok para mabuhay ang puno. Lumipas ang ilang buwan, tumigil na sa pagtawag sina Ricardo at Cristina. Balita ko, tuluyan nang naghiwalay si Cristina at ang asawa niya. Si Ricardo naman ay nagtago na dahil sa dami ng naghahabol sa kanya na pinagkakautangan. Masakit isipin, pero matatanda na sila. Buhay nila iyon. Ako? Abala ako. Isang umaga. Sinundo ako ni Jose. Pumunta kami sa opisina ng Veterans Foundation. Ito ang beneficiary ng aking trust. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng head ng foundation. Sir Roberto, salamat po sa pagbisita. Ipinakilala nila ako sa mga taong natutulungan ng programa. Nakilala ko si Cardo, isang dating sundalo. Naputulan siya ng paa sa labanan sa Mindanao. Nakatira siya sa isang maliit na bahay na inayos ng foundation. May 2 siyang anak na nag-aaral ngayon sa college dahil sa scholarship fund. Hinawakan ni Cardo ang kamay ko. Mahigpit, magaspang. Sir, sabi niya, nangingilid ang luha. Hindi niyo po kami kilala. Pero dahil sa inyo, may kinabukasan ang mga anak ko. Habang buhay po kaming may utang na loob sa inyo. Utang na loob. Narinig ko na naman ang salitang iyon, pero ngayon, iba ang tunog. Hindi ito sa pilitan, hindi ito peke, ito ay totoo, galing sa puso. Nakilala ko rin ang isang biyuda ng sundalo. Umiiyak siya habang nagpapasalamat dahil sa tulong ko. Hindi na sila mapapalayas sa inuupahan nila. Tumingin ako sa paligid. Mga estranghero, wala akong kaano-ano sa kanila. Hindi ko sila kadugo, pero noong sandaling iyon, naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Ang init ng pagpapahalaga. Ang init ng respeto. Ito ang pamilya. Ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa apelyido. Ang pamilya ay ang mga taong handang magpasalamat. Ang mga taong pinapahalagahan ang sakripisyo mo. Noong pauwi na kami. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kotse. Nakita ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang ganda, dati. Natatakot ako na kapag namatay ako, walang makakaalala sa akin. Na ibebenta lang ng mga anak ko ang lahat at kakalimutan ako. Pero ngayon, alam ko na. Kapag nawala ako, ang bahay ko ay magiging tahanan ng mga nangangailangan. Ang pangalan namin ni Elena ay mabubuhay sa bawat scholar na makakatapos ng pag-aaral, sa bawat sundalo na makakatanggap ng tulong. Ang legacy ko ay hindi isang mansyon na bato. Ang legacy ko ay pag-asa. At iyon ang kayamanang hindi mananakaw ni numan. Napangiti ako. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Tahimik na ang lahat. Wala nang tumutunog na telepono. Wala nang kumakatok na pulis o abogado. Wala nang sigawan. Wala nang umiiyak na humihingi ng pera. Ang tanging naririnig ko na lang ngayon ay ang huni ng mga ibon, ang pag-ihip ng hangin sa mga puno ng mangga, at ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa maliit na fountain sa hardin. Nakaupo ako sa aking paboritong silyon, dito sa gitna ng hardin. Hapon na, papalubog na ang araw, ang langit ay kulay kahel at lila. Isang kulay na nagpapaalala sa akin ng mga hapon na magkasama kami ni Elena. Hawak ko ang aking tasa ng kape. Mainit pa. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin. Humigop ako ng kaunti. Mapait, matapang, pero masarap. Ganyan ang buhay, hindi ba? Mapait minsan, pero kapag nalagpasan mo ang pait, malalasahan mo ang sarap ng kapayapaan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga rosas ni Elena ay namumukadkad ng husto. Mas marami sila ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ang mga talulot ay matingkad na pula at pink. Parang sinasabi nila sa akin na, ayos lang ang lahat, Roberto. Ayos lang.
Napaisip ako sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Parang isang masamang panaginip. Ang demandahan, ang mga paratang, ang sakit ng loob. Balita ko, hindi naging maganda ang kinahinatnan ng mga anak ko, si Ricardo, ang aking panganay. Ang balita ko ay tuluyan nang nagsara ang kanyang kumpanya. Hinabol siya ng mga pinagkakautangan niya. Yung 10 milyong piso? Lumaki pa iyon dahil sa interes. Nabalitaan ko mula kay Jose na ibinenta na ni Ricardo ang kanyang sasakyan, ang kanyang mga gamit. Lumipat na siya sa isang maliit na kwarto sa Cavite, mag-isa. Ang mga kaibigan niya na kasama niya sa luho, nawala na parang bula. Noong wala na siyang pera, wala na rin silang pakialam. At si Cristina, ang aking bunso, ang prinsesa ko noon. Hiwalay na sila ng asawa niyang sugarol. Iniwan siya ni Brad noong nalaman nitong wala na silang makukuhang mana mula sa akin. Umuwi si Cristina sa probinsya ng kanyang biyenan, pero hindi siya tinanggap. Ngayon, nagtatrabaho daw siya bilang ahente ng kung ano-ano. Nag-uumpisa ulit, mula sa umpisa. Masakit ba? Oo, masakit, bilang ama. Nadudurog ang puso ko. Walang magulang ang gustong makitang naghihirap ang anak kahit gaano pa sila naging masama. Kahit gaano pa nila ako sinaktan, dugo ko pa rin sila. Minsan, sa gabi, gusto ko silang tawagan. Gusto kong sabihin na, umuwi na kayo, tutulungan ko kayo. Gusto kong buksan ulit ang gate, papasukin sila, at ibigay ang hinihingi nila dahil iyon ang ginagawa ng magulang, hindi ba? Ang magulang ay laging nagpapatawad, laging nagbibigay. Pero, pinigilan ko ang sarili ko dahil naalala ko si Elena. Naalala ko ang mukha niya noong naghihingalo siya. Naalala ko ang mga upuan na walang laman noong anibersaryo niya. Kung tutulungan ko sila ngayon, kung sasaluhin ko na naman sila, wala silang matututunan. Maulit lang ang lahat. Uubusin lang nila ang pera. At kapag wala na, iiwan din nila ako ulit. Ang pagtulong sa kanila ngayon ay hindi pagmamahal. Ito ay pagkonsinti. At ang pagkonsinti ay ang pinakamasamang uri ng pagmamahal. Kaya, hinayaan ko sila. Hinayaan ko silang harapin ang bagyo ng walang payong dahil kailangan nilang mabasa, kailangan nilang ginawin para matuto silang magpahalaga sa init ng araw. Marahil, balang araw, maiintindihan nila. Marahil, kapag matanda na rin sila, kapag ugod-ugod na rin sila, maalala nila ako at sasabihin nila sa sarili nila, tama si Papa, tama si Lolo Roberto, o baka hindi. Baka galit pa rin sila sa akin hanggang sa huli. Baka isinusumpa nila ako ngayon habang naghihirap sila. Sinasabing ako ay madamot, walang puso, pero ayos lang kung ako ang maging kontrabida sa kwento nila. Basta, ang alam ko. Ako ang bida sa sarili kong kwento. Tumingin ako sa malaking bahay sa likuran ko. Ang bahay na ito. Dati, akala ko malulungkot ako dito mag-isa. Akala ko, ang katahimikan ay papatayin ako. Pero nagkamali ako. Ang bahay na ito ay hindi walang laman. Puno ito. Puno ito ng mga alaala. Nakikita ko pa rin si Elena na nagdidilig sa umaga. Naririnig ko pa rin ang tawa namin noong bago pa lang kami. Nararamdaman ko ang bawat hakbang na ginawa namin sa sahig na ito. At higit sa lahat, puno ito ng pag-asa. Sa susunod na buwan, darating ang mga taga-foundation. Gagamitin nila ang bakanteng kwarto sa ibaba para sa opisina ng scholarship program. Magkakaroon ng mga bata dito, mga estudyante. Maririnig ko ulit ang tawanan. Ang tunog ng mga pangarap na nabubuo. Ang bahay na ito ay hindi ibebenta para maging pambayad utang sa sugal. Hindi. Ang bahay na ito ay magiging tulay. Tulay para sa mga anak ng sundalo. Tulay para sa mga batang gustong makapag-aral. Tulay para sa mga taong may utang na loob. Iyon ang tunay na mana. Ang tunay na mana ay hindi salapi, hindi semento, hindi titulo ng lupa. Ang tunay na mana ay ang kabutihang iiwan mo sa mundo. Napangiti ako. Kinausap ko ang hangin. Kinausap ko si Elena. Mahal, bulong ko. Ayos na ba ito? Masaya ka na ba? Hinintay ko ang sagot. Isang malamig na hangin ang humaplos sa pisngi ko. Ang amoy ng mga rosas ay biglang bumango. Mas matapang kaysa kanina.
Parang niyayakap ako, napaluha ako. Pero hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pasasalamat, luha ng kagaanang loob. Alam kong nakangiti siya. Alam kong proud siya sa akin. Dahil sa wakas, nanindigan ako. Sa wakas, pinili ko ang tama kaysa sa madali. Pinili ko ang dignidad kaysa sa dugo. Ako si Roberto, 65 taong gulang. Marami na akong nawala. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ako ng mga anak. Nawalan ako ng mga pangarap na binuo ko para sa pamilya ko. Pero sa pagkawala ng mga iyon, may nahanap ako. Nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang lakas na akala ko ay wala na. Nahanap ko ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. At nahanap ko ang kapayapaan. Tiningnan ko ang tasa ng kape ko. Ubus na. Tiningnan ko ang araw. Lubog na. Madilim na ang paligid. Pero hindi ako natatakot. May ilaw sa beranda, may ilaw sa poste, at may ilaw sa puso ko. Bukas, gigising ako ulit. Magtitimpla ako ng kape. Magdidilig ako ng rosas. At sasalubungin ko ang mga bagong anak ko mula sa foundation. Ang buhay ay hindi natatapos. Dahil lang iniwan ka ng iba. Ang buhay ay nagpapatuloy. At hanggat humihinga ako, ang bahay na ito ay mananatiling nakatayo. Ang hardin na ito ay mananatiling mamumukadkad. At ang pangalan ni Elena at ang pangalan ko ay hindi malilimutan. Tumayo ako. Pinagpag ko ang aking pantalon. Kinuha ko ang tasa. Naglakad ako pabalik sa loob ng bahay. Bago ako pumasok, lumingon ako sa gate sa huling pagkakataon. Wala nang naghihintay na kotse. Wala nang nag-aabang na bisita. Sarado na ang gate. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ligtas ako. Isinara ko ang pinto ng bahay. Click. Narinig ko ang tunog ng seradura. Isang tunog na hindi nagsasabing nakakulong ako, kundi isang tunog na nagsasabing nakauwi na ako. Ito ang aking tahanan. Ito ang aking desisyon. At wala akong pinagsisisihan, kahit katiting. Ito ang kapayapaan. Ito ang katarungan. Ito ang kalayaan. Magandang gabi, Elena. Magandang gabi, aking mga rosas. Magandang gabi sa inyong lahat.